Mga ilang araw na nga rin akong nagkikrave sa salmon kaya pagkatapos ng trabaho ko ay dumaan na ako sa shop para bumili neto. At pinagluto ko na nga rin ng kanilang dinner itong mga bata kaya tara guys dito sa aking kusina at magluluto ako ng aming hapunan. Meron ako ditong kapirasong salmon at lalagyan ko lang ito ng asin at paminta at saka ko lang itatabi muna. Tayong mga Pilipino kapag nag-uulam tayo ng isda ay pinaparisan natin ito ng kanin pero dahil ilang gabi na nga rin kami nagkakanin ng mga bata kaya naman ngayon ay paparisan ko lang ito ng patatas. Pinaghiwa-hiwa ko lang itong mga patatas into cubes at saka ko ito i-steam ng mga 15 minutes o kaya naman hanggang sa ito'y mag-half cook. And also, magpapakulo din ako dito ng mixed vegetables for the healthy meal nga itong dinner namin. At habang nakasala nga itong aking vegetables, ay mag-uumpisa na ako sa pagluto nitong chicken nuggets na siyang maging dinner ng mga bata. Isang chicken breast ang binili ko para sa kanila at hinugasan ko muna ito at saka ko na rin inumpisahang paghiwa-hiwain pahaba. Pinatuloy ko lang ang paghiwa-hiwa nitong chicken breast at nang matapos ko nga itong paghiwa-hiwain ay tsaka ko na nga rin ito titimplahan. Nang matapos ko ng paghiwain itong aking mga chicken breast ay titimplahan ko lang ito ng asin, paminta, thyme, paprika, oregano, garlic powder, at maglalagay nga rin ako dito ng harina. Pinaghalo-halo ko lang ito ng mabuti hanggang sa talagang mag-well combine at ilalagay ko na dito ang gatas at pati na rin yung isang itlog. Kapag ako ay nagluluto ng chicken nuggets o kaya naman fried chicken, ay ganitong mga ingredients nga yung mga nilalagay ko. Anyways, pagkatapos ko ngang i-season itong aking chicken breast, ay maghahanda na rin ako nitong breadcrumbs kung saan ko i-coat itong chicken bago ko ito lutuin. Chicken nuggets naman nga ang naisip kong lutuin para sa kanila dahil bukod nga sa madali lang itong gawin, ay paborito nga rin ito ng mga bata. And after kong i-coat itong mga chicken dito sa breadcrumbs, ay ilalagay ko na ito sa air fryer at lulutuin ko lang ito ng mga 15 minutes in 180 degrees Celsius. At habang naka-air fry itong chicken sa air fryer, ay pinatuloy ko lang ang pagkukot nitong mga natirang chicken at sinigurado kong ma-well coat ito ng breadcrumbs para naman crispy ang chicken nuggets nitong mga bata. Anyways, after 15 minutes nga na pagluluto ko dito sa patatas, ay half cook na nga ito kaya uumpisahan ko na rin lagyan ito ng mga pampalasa. Nagpainit lang ako dito ng mantika at ilalagay ko na dito ang aking cooked potato at titimplahan ko lang ito ng asin, paminta, paprika, thyme, oregano, at maglalagay nga rin ako dito ng butter. Alam mo ba na ganito ang paborito ko na pagluto sa patatas dahil bukod nga sa savory ito ay sadyang napakasarap nga naman talaga. Kaya naman kung gusto mong malaman kung gaano ito kasarap gaya ng sinasabi ko, ay lutuin mo na nga at gawin mo na nga rin ito. Hindi ko na nga binalatan itong mga patatas dahil gusto ko talaga ay crispy ang balat neto. Actually, pwede nyo rin itong ilagay sa oven o kaya naman sa air fryer o kaya naman pwede rin sa barbecue. Anyways, nung matapos ko na ngang lutuin itong aking mga patatas, ay chinek ko na rin itong aking chicken dito sa air fryer at hindi ko nga siya nagustuhan kaya nag-decide na lang ako na i-fried na lang itong mga chicken nuggets na mga bata. At hindi ko nga nagustuhan yung mga chicken nuggets sa air fryer dahil masyado nga silang maputla at kapag pinatuloy ko pa, ay hindi nga maging appetizing yung kulay ng aking mga chicken nuggets. Kapag ako ay nagluluto ng sarili kong ulam at ipagluluto ko ng separate na ulam ang mga bata, gusto ko ay masarap din yung kanilang ulam at ini-enjoy nila habang ini-enjoy ko nga yung sa akin din. Anyways, kapag nagluluto ako ng chicken nuggets ay 3 minutes each side nga lang yung ginagawa ko dahil gusto ko juicy pa rin yung manok. At nung maluto na nga itong aking chicken nuggets or kaya naman yung fried chicken na niluluto ko ay nilalagay ko muna sa taas ng rack para hindi maging sagi itong chicken. At nang matapos ko nang lutuin yung chicken nuggets ng mga bata, ngayon naman ay lulutuin ko na itong aking salmon at ipa-fry ko lang ito ng mga 3 minutes each side. Hindi naman kasi ganun kakapal ang nabili kong salmon kaya hindi na kailangan ng matagalang pagluluto dito dahil ayaw ko ngang ma-overcook ito. At para mas craving solve at mas masarap itong aking salmon ay naglagay nga rin ako dito ng butter at hinango ko na bago pa ma-overcook itong aking isda. And after 5 minutes ay luto na nga itong aking masarap na salmon at craving solve na naman nga si Inday for tonight dinner. For the go ang mga ngiti ni Inday, craving solve kahit walang dilig. Charot! Anyways, pagkatapos kong magluto ay naghain na nga lang din ako at tinawag ko na yung mga bata dahil alam kong nagugutom na nga rin sila. Kaya naman Mamshi, sasabihin ko sa'yo kung paborito ng anak mo yung chicken nuggets, ganitong luto nga rin yung gawin mo. Dahil for sure magugustuhan ito talaga ng anak mo, magugustuhan mo at magugustuhan nga ng buong pamilya mo. Char! Tara guys, kain tayo! And that's all our cooking vlog for tonight. Thank you so much for watching. Have a nice night everyone.
God bless you. Follow for more videos. Bye!